the first ever Grand Finals of the Mobile Masters. Will it be the sa team fight sequences? Meanwhile, Onyx Philippines gusto nila daanan yung RQ Hoshi sa macro, sa pag-split push ni Kelra. Pero tignan natin kung kailan na mag-iiba yun because at some point, Onyx Philippines kailangan na talaga sumama ni Kelra for the full-on 5v5 team fights, hindi lang yung late entry gamit ang SOD. Ito na yung sinasabi natin, tama ka. The SOD and even the Abyssal Arrow so far, hindi ganun ka-accurate yung tinatamaan. Maganda din naman ang pag-iwas na nagagawa ng RRQ Hoshi. And it looks like the Suyo and the Phobies pa lamang talagang nakikita nating nagiging X-factor for Onyx Philippines. Even yung mga Wave the Dragon kasi coming in from Brusco, naaagapan ng RRQ Hoshi kahit kumukonekta dahil may nagagawa yung RRQ, nag-off angle parate. Okay, Idok, nakatama ng Abyssal Arrow. And yes, for Onyx Philippines though, yung masakit dyan, kahit na tumama yung mga Abyssal Arrow ni Super Friends at kahit tumama yung SOD ni Kelra, mapapaisip ka talaga kung ikaw ang Onyx Philippines, kaya ba natin labanin to? Kasi nasaan yung Juicin? Kung nasa ilalim kayo ng Crimson Bacon dyan, delikado yan. Kung si Idok naman, hindi pa nagpakita na okay, wala pa akong ultimate na ginamit dito, delikado kayo dyan, edi hindi ka talaga lalaban kung Onyx Philippines ka. So, yung Onyx Philippines kailangan, unfortunately, na mag-overthink sila sa lahat ng mga crowd control at counter na pwede ilabas ng RRQ Hoshi. Kailangan nila mag-overthink at kailangan nila maging madamot ulit. Kailangan angkinin nila lahat ng pwede nilang makuha ngayon. Second Lord up for grabs, 20,000 HP. Naghihintay tayo ng magandang angulo. Coming in from Onyx Philippines, Dairen inunahan na with the Glorious Pathway na zone out ang Sonics habang si Sutsujin na naman ang makakakuha ng Lord. Ang lakas mag-zone out ni Rins, harapan talaga yung Juicin niya. Yung sinasabi din natin sa playstyle ng mga Juicin na taga-Indonesia, pag alam nila sobrang lamang sila, especially kung meron silang high-loss na katabi, of course may walking fountain ka dyan. Hindi ka talaga matatakot na mag-frontline lang. May revitalize sila, Glorious Pathway, kaya naman RRQ Hoshi. Kumaga kahit magmintis, yung mga setups na manggaling kay Idok, ang dali nila mag-re-engage as long as buhay na buhay at within reach etong si Rins. Okay na okay yan for RRQ Hoshi. And not to mention, si Toy tsaka si Rins naman ay naka-purify na hindi naman masyado pa nagagamit dahil nahihirapan nga makahanap ng magandang angulo. Itong si Brusco, pati na rin si Super Friends. Pero ngayon, kinakailangan talaga kumapit na mabuti ng mga Sonics dahil may Lord na pumarating. Pwedeng makabasag na ng inhibitor ang RRQ Hoshi. Maghihintay tayo ng initiation. Kailangan mag-ingat dahil si Idok meron din namang flicker. Available na rin ang Glorious Pathway. All lanes singing in. Andun na nga yung Glorious Pathway. Dedepensa na ang Onyx. Grabe yung sakit na yung damage ng ni Kelra dito. Si King Kong hinahabol si Susujin at napagamit ng electrifying beats. Gusto habulin, hindi tumama. Yung SOD nakatakas pa. Yung Joy, pero Onyx Philippines makakapag-depensa. Lumalaban na sila. Ayun na, parang nahuli ang at dito si Dairen. Iniwan na naman ang mga kasama. Si Brusco hindi makatapos. Ako nga pala yung sinayang nyo. Pero teka lang, kulang pa yung damage. Tinipian pa nga ni Rins. One member down for RRQ Hoshi pero walang inhibitor na nawala for Onyx Philippines. Tignan natin kung makakahanapan ng mga tore dito ang Onyx Philippines dahil maganda yung ginawa ng RQ Hoshi sa pag-manage ng minion wave. So lang minion wave na sobrang lamang ang Onyx Philippines na masasabi nila, sige, push tayo dito. Kailangan pa nila mag-manage, maglinis ng minions dito at even na ang laban natin dito sa ginawa ng mapa. 15 minutes in. Grabe, dahil sa ginawa nila, parang Onyx pa nga yung may kalamangan sa mapa ngayon. Hinihintay tayo ni Brusco with a kick pero si Kurt nakakapag-zone out naman. Nasukap niya yung damage, hindi naman ganun kapulado at nakatulak pa nga sila ng Tore doon sa bandang baba. Dikit na naman ang ating laban kahit may 3K gold lead yung RRQ Hoshi dahil they failed to get an inhibitor turret. Nakakalabas na malaya ngayon ang Sonics. Dikit na dikit yung laban at ngayon dahil 5 na ang RQ Hoshi, nararamdaman na natin yung sinasabi nila sobrang confident talaga sila sa pag-team fight nila at yung improvement na pinapakita nila dito sa Mobile Masters, of course, na-acknowledge din naman ni King Kong. Dalawang XP learners bumuo ng Blade Armor, so meron pa rin onting damage reflection, of course, for both the Bruno and the Moskov. And of course, crit reduction din naman ang habol mo doon. Wishing Lantern na rin picked up para kay Super Friends. So kahit si Dairen pwede nilang tunawin ngayon. So they are revolving back to their 5-man rotation. The Ube version ng Kingdom ngayon looking for a pick-off, looking to extend yung kanilang control over the map. 10 seconds in, magkakaroon na ng Lord. Pero pinipigilan kasi nila yung potential opposite lane pressure na pwede gawin ni Moskov Pagalingan sa pindutan dito. Ang takbo ng dalawang koponan. Nag-spawn na ang Lord. Hindi pa siya evolved. Wala pa namang 18 minutes.
Onyx Philippines, kailangan mag-ingat ni King Kong sa baba na hindi siya mahuli. Pero kung ako si Kelra, tuloy-tuloy niya lang gawin yung mga split push na ginagawa niya dyan sa top lane. Oh, continue the pressure. Just make sure na tama yung SOD at the right moment kung kinakailangan. Super Prince nagpapaulan lang ng mga bala. Very low ngayon si Dairen pero may revitalize pa naman pati Glorious Pathway. Ito na nga tayong clash! Okay, lalaban na dito yung Onyx Philippines. Susujin na naman ako ng Lord pero yung bases sa taas. Nagsisplit push si Kelra. Kailangan na tumakbo ng mga miyembro ng RQ Hoshi. Kelra, nagsisplit push. Kelra, lock sa base. Nakabalik na yung RQ Hoshi. Nakapag-double kill si King Kong at muntikan na ma-split push ni Kelra ang Kingdom. Munti ka na pero natuto ngayon ang Kingdom. That was a beautiful effort from Kelra. Literal na ilang one hit na lang ang kinakailangan bago bumagsak. Dalawang nawala RQC. Kailangan ng tatlo dumipensa. Makakapaglakpan ng base dito yung Onyx Philippines kasi mabilis yung crowd control, yung crowd clear ng RQ Hoshi. Wave clear, Lord, nagmamarcha na si Kina pero yung Onyx Philippines ayaw pa rin bumitaw. Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba? Nawalaan ng minions ang Onyx Philippines and eventually kailangan nilang problemahin ang Lord na nandun sa bandang gitna. Pero with 2 members down for RRQ. Teka lang si Kelra! Hindi pa tapos! Teka lang! Akala nyo safe na kayo! Hindi pa kayo safe! With the gold standard! Rocking doon! Toy, nakikipag 1v1 siya habang naipit naman dito si Sutsujin. Kaya mo pa, boy? Brusco inahabol! Sinasabi niya, huwag niyo ko sayangin dito ngayon! Immortality pa, pero Brusco may Jeet Kundo. Pinagtulungan ng dalawa! Super fam ang lamang na ngayon. Dalawang miyembro ng RQ Hoshi ang nawala sa mapa. Minion waves muna. Hintayin natin yung pag-push. Onyx Philippines, dahan-dahan yung approach nila. Pero mukhang kaya nila. Endable ata to para sa Pinas. Tetlo na naman ang depensa at pinasok na nga ni Brusco ngayon. Pinagwasing-wasing na lamang ni King Kong. Direct tinatry isukop yung damage pero na-stuck siya sa sarili ng wall. Toy na rin ang tutumba. May